Proverbs. Kawikaan sa Tagalog, 22 verse 1. Sabay-sabay po natin basahin. Ready na po? Amen? Amen. Basahin po natin. Amen. Mas mabuting piliin ang Piliin ang malinis na pangalan kaysa bilang at ito at Ang kayamanan. Amen. Amen. Nagmatsod. Hallelujah. Let us pray. Amang banal na makapangyarihan sa lahat ng isang Panginoon, ang mga lingkod na gamit mo. Salamat sa oras na to, salamat sa araw na to. Tunay nga na ikaw ang lagi nag-ahari sa buhay ng bawat isa. Amen. Thank you sa lahat na papuri lamang sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Teka lang. May ano eh. Napuwing. Amen. Amen. Proverbs. Ang kawikaan ng Proverbs, alam natin kung sino sumulat nito, di ba? Si Haring Solomon. Kapag binasa natin ang Proverbs, o kahit dun sa Ecclesiastes o mga ngaral, makikita natin dito na talagang sa pang-araw-araw na buhay natin, nasasalamin natin. Amen. Amen. Nasasalamin natin yung bawat katagang nandun. At kaya siya tinawag na kawikaan o Proverbs dahil ang mga salita nito may iba pang klaseng kahulugan. Amen. Tulad sa ating verse na nabasa ngayon, mas mabuting piliin ang malinis ang pangalan kaysa pilak, ginto, o anumang yaman. Ako'y nagpapasalamat sa ating kapatid na si... Sabi ko, hindi na nga ako mag-preach. Kasi parang pinreach na rin eh. Tutugtungan ko na lang eh. Amen. Amen. May ganso din. Katulad din lang sa kanya, pareho lang halos. Kaya yung salitang kawikaan, tulad ko nung malinis, gaano pa kahalaga to? Ano ang ibig sabihin ng malinis? Anong kahulugan sa buhay natin, sa bawat isa natin? Yung salitang mainam, piliin ang malinis na pangalan. Para bang naging presidente si Madam Mater. Pupunta tayo sa kanyang opisina, may pangalan doon. President Mater. Olarte. At then pag marumi, Duterte. gano'n ba yun? O kaya si ate Susan, principal siya sa isang eskwela ha. May tag name doon sa table niya. Principal. Yes. Susan Garcia. Uy, madumi. Ano ba yun? O kaya si ate Eva naging judge sa munisipyo nila. Diba? May tag name doon. Judge si ate Eva doon. May marumi. Kailangan linisin. Para magkaroon tayo ng magandang pangalan, malinis na pangalan. Yun nga pa ang kahulugan ng ating binasa. Ang talata na ating binasa ngayon, maiksi. Pero dahil pa nito ang lalim ng dapat Amen. sa kahulugan. Kung ating itong bulay-bulayan, marami kang masasaliksik dito sa kakapiranggot na tayo. Bago tayo magsimula, ang title ko po nito ay Sino? Wow. Pakisabi sa inyong katabi. Sino ako? Sino ako? Kapag tayo nagtanong na kung sino ako, kailangan katulad ngayon, may katabi kayo, tinanong nyo kung sino kayo. Amen? Tatanungin mo,
Tanungin mo ang katabi mo kung sino ka. Kung sino ang kaharap mo. Yun. Kapag nagtanong tayo, sino tayo. Amen. Sa talatang to, actually, hindi naman yung pangalan ang dapat malinis. Kundi, yung tao nagdadala ng pangalan. Amen. Amen po ba? Amen. Mag-amen kayo. Amen! Amen! Lakas. Dahil, ang paglinis ng pangalan, dala-dala rin mismo natin. Kaya lang, alam mo na, kadalasan, natutulak tayo sa isang mga bagay na sitwasyon. Natutulak tayo sa mga bagay na hindi ikalinis ng ating pagkatao kasama ng ating pangalan. Amen ba? Amen. Amen! Amen! May echo. Katulad na lang ng kanina nga sabi ni ating kapatid na may trabaho. Isa sa trabaho, di ba? May maganda ka ng trabaho. Lang may mag-o-offer sa'yo. Di ba? Uy, doon, mas maganda. Malis ka na dyan sa amo mo. Doon, mas malaki ang kita. Sabi may mga ganon. Or kaya, meron ka ng magandang posisyon. Sabi nga niya, nasa awis na yung buhay niya nung nasa Pilipinas siya. Pero, yun nga, hindi pa siya nakontento. Diba? Minsan nasa maganda ka ng posisyon, may mag-aalo o may mga bagay na nagagawa na nakakasira sa pamilya. Minsan, nasasabi natin na okay lang kasi kailangan kong kita eh. Kailangan pera. Dami ko kaya pinapag-aral. Kailangan ni nanay ng ganito. Kailangan ni tatay ng ganito. So, itagrap natin yun. Minsan lang naman dito sa Hong Kong, di ba? Lalo na kung nandito ako sa abroad. Pero ang mga bagay na hindi lang sa abroad, hindi sa lahat ng tao. Abroad man o hindi. Sabi sa ating talata, mas piliin natin ang isang malinis na pagkakas. Amen. Dati, may istorya ako sa inyo. Dati, ang lahat ng kamag-anak ng asawa ko. Andito, marami kami. Mana-mana lang yan. Mahigit kami mga 20. Sa amin lang talaga sa lugar namin. Kasi noon, uso yung mga direct halba. So, maayos naman yung ibang buhay sa Pilipinas. Maganda naman yung katayuan, pero napunta nga sila rito. Pero kasi gusto nilang kumita ng mas maganda, mas malaki, dahil kailangan ng pamilya. Pero may iba na umalis sa mga amo, hindi naghanap ng amo, naging overstay. Ang iba, nag-boarding house, na kumbaga stay out sila, pero palang ginagawang hindi maganda sa labas. So sa boarding house na yon, mayroong nag-take ng marijuana o bato na tinatawag ng araw, bato pa, hindi pa muna yung Shabu. 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 So syempre, boarding house yun, direct, nakasama siya. Nakasama sila. So hindi ko alam kung tama ako o mali ako, siguro mga 7 o 8 silang nakulong na mga kamag-anak na nakikita natin doon na sinayang nila yung pangalan, di ba? Pero namang isa, mabait din, kamag-anak din ni asawa, maganda rin ang trabaho, napagputusan, punta ka sa ganito, dalhin mo lang to. So saan siya nakakarating? Malaysia, Singapore, Hong Kong, China, saan siya nakakarating? Pero ano ang trabaho? Droga pala yung dala-dala niya.
sinama niya pa yung anak niya. Walang kamalay-malay yung anak niya, teenager na yung anak niya, sinama niya. Kasi sabi niya, mamamasyal tayo sa Disneyland. Sinama niya at yung droga nasa katawan ng bata o nasa bag ng bata. Ano nangyari? Sinira niya yung reputasyon pati ng anak niya. Yung isa naman, na-deport na sa Pilipinas, nasira na yung kanyang pangalan, ginamit yung pangalan ng anak. So, nakapasok ulit siya dito sa Hong Kong. Ay, hindi naman agad-agad yun makikita ng immigration. Kung makita na immigration, doble-doble kaso na siya. Yung anak na ginamit, hindi pa nga nakakapasok sa ibang bansa, sira na. Parumi na. Minsan, pag naaalala ko ang mga bagay dito, sabi ko, salamat Lord. Kasi ako, dinala nila ako dito. Kung dinala ko ng Diyos dito, para magtrabaho lang talaga. Kahit sabihin natin, dumadaan din yung mga katusuhan, may mga part-time din, pero nandun yung gabay niya eh. At ilalagay ka pa rin sa ayos. Itong istoryang ito, totoong istorya sa mga kamag-anakan. Amen. Eh ano pa kaya ko sa ating mga opisyal sa gobyerno? Hindi ko alam kung anong taon yun. I think 2010 o 2011 naging famous ang Pilipinas sa mga bagay yung talikala, bukas ng bagahe, di ba? Naging kwan ang Pilipinas. O 14 or I don't know, basta meron din sa 2013, 10 yung mga tumatalon-talon Pilipina dyan o may mga, di ba? Headline tayo lagi. Eh dahil Pilipino tayo. Dala natin yung Pilipinas. Sira. Sa pangalan ng Pilipinas. Amen. May mga panahon noon na napapanood natin sa TV, nahihiya tayo sa ating mga among minsan. Kasi may nangyari doon sa Pilipinas. Sunod-sunod yun. Napapanood natin sa TV yun. Tapos, siyempre sabi ng amo, Pilipan. So, nakapang tayo na nasasabi na sasabit, masasama dahil mga Pilipino tayo. Sa airport natin, di ba? Saan ka nakakita ng airport? Na kung minsan, babalutan ng plastic para ikutan mo na. Di ba? Tapos, sa mga bagay na yon, di ba? Anong mukha natin, di ba? Yung mga foreigner, mga dayuhan na pumupunta sa atin, pati sila. Di ba? Na ano na rin. Na kakatakot na hindi mo maintindihan dahil sa nangyaring yon. Amen. That's Balitang true. balita sa buong bansa. Tulad na lang ni De Lima. Si De Lima hanggang ngayon, di ba? Ano pa rin? Matapang pa rin. Matapang pa rin. Diba? Hindi Amen. lang Tama. sirang-sira ang pangalan. Wasak na nga. Di na pa rin, di ba? Wala pa rin. Siya pa rin. Okay lang, tama ako. Kasi merong kanyang nasa likuran maaari. Di ba? May protekta. Ganun yun. Minsan, sa mga pangalan na yan, lalo na sa ating sa Pilipinas na mga sangkot kung saan-saan. Meron ako isang kaibigan. Ang pangalan niya is Raquel de Lima. Nung nag-birthday siya nung nakaraan, nag-post ako. Binati ko siya. Pero nakita ko, sabi ko, uy, nakapitong nagbago yung pangalan. Raquel nga, pero naging Dilamay. Ina yun sa tulog. Hindi na, binago niya. So, ini-inbox ko siya, nasa Saudi siya. Sabi ko, Nen, ano nangyari sa pangalan mo? Sagot niya, hehehe ate, kasi Dilima eh. O, ano problema sa Dilima? Ate, ano ka na ba sa balita? Sabi niya gano'n. Sabi ko, hindi naman, okay lang. Sabi mo gano'n. Hindi mo kilala si Dilima? Kilala. Sabi ko, sabi niya, paano yun ate? Sabi niya gano'n. Kung dito nga, tinutukso na nga ako ng mga tropa dito. Sabi niya gano'n.
yan ay di 5, maging di 4 ka. Problema ba? Tama! O kaya di 6 ka. Siya na lang yung maging di 5. Di ba? Problema ba ba yun? Si Duterte, 30, oh. Kaya kailangan lang. Minsan talaga, may mga pangalan na parang nakakapagbigay kanilian. Amen. That's true. Kaya minsan, pero may mga pangalan naman na mabuti, malinis, tulad ni Macapagal. Diba? Diba si Macapagal, hindi ko pa naman yung inabutan, siguro baby pa lang ako, presidente yun. Ang naabutan ko kasi si Marcos na naisip na ako si Marcos. So si Macapagal daw, ayon sa aking ninuno, ay napaka-magandang presidente daw yan. Magaling naman talaga. Pero ano nangyari? Ang dahil kay Gloria, Masira. nasira yung kanyang pangalan, nadumisan yung pangalan. Diba? Si President Rojas. Ganon din si Benigno Aquino. Ayon sa iba, mabuting tao rin si Benigno. Pero anong nangyari? Dahil sa kanyang asawa, dahil sa kanyang anak, nasira pa. Diba? Nasisira kung minsan yung malinis, nasisira din dahil sa mga tao. Nasa kabila o pamilya. Amen. Kaya minsan, wala na tayong mga inaharap. Bilang isang Pilipino, sa dami ng ating mga nasasangkutang mga bagay-bagay bilang isang Pilipino. Minsan, parang minsan gusto mo na sabihin, di ako Pilipino. Diba? Minsan sabihin na lang, ganun lang sa dami. Ako, pag may nagtanong, Diba? Indonesia. Sa dami nun, pero dahil nga ang Diyos, mahal niya ang Pilipinas. Amen. Mahal ng Diyos ang Pilipinas. Amen. At ito'y kanyang nililinis. Amen. Nililinis at nililinis upang maging matibay mo siya bansa. Amen. Diba? At ang mga tao na nawawala ng katapatan, nawawala ng paggalang sa ating bansa, lilinisin mo. Kasi ang gusto niya malinis na pangalan. Amen. Dahil yun ang ninais niya. Gusto niya. At nalulugod siya. Nalulugod ang ating Diyos na meron tayong isang malinis na pangalan. Amen. Nalulugod siya sa mga ginagawa ng isang tao may malinis na puso. Kung babalikan natin o babasahin natin ang unang king, I think, unang hari, verse 3, yung tungkol kay Solomon. Nang si Solomon, actually hindi naman talaga siya matalinong tao. Pero maganda yung mga ginawa ni Solomon. So dahil sa Panginoon, magpakita sa kanya sa panaginip. Kinausap siya sa panaginip. At doon sa panaginip na yon, sinabi sa kanya ng Panginoon, ano ang gusto mo o kailangan mo o ano pwede pa ibigay sa kanya. Parang gano'n, diba? Pero ang sinabi niya, bigyan mo ako ng puso mapanginawa Amen. o heart of understanding. Yun ang hiningi niya. Bakit niya hiningi yun? Dahil sinundan niya na, I want to serve your people. Gusto kong pagsilbihan ang iyong mga. So, ang nangyari noon, sabi ng Panginoon, mayaman, hindi ka nga tumanggap ng anumang yaman. Ipagkakaloob ko sa iyo ang hindi ko pa na ipagkakaloob sa iba. Na ikaw lang ang makakaranas. Kaya niligyan siya ng pambihirang katalinuhan. Amen. Kaya niya nagawa ang dalawang librong Proverbs at Ecclesiastes. Na hanggang ngayon, ating ginagamit. Amen. Natatandaan nyo minsan yung mga matatanda sa atin. Ay anak, pag ikay pumaraon, tandaan mo, yung trabaho pinunta mo, huwag kang gagawa. Mas mainam na malinis ang iyong pangalan.
Amen. Huwag mo dudumisan ang ating angkan. Mga ganon, di ba? Katubilin. Kaya lagi nating nababanggit o nababasa. O pag nabasa natin ang kawikaan, ito yun eh, yung mga pangalan ni nanay, ni lolo, ni tatang. Ano. Kaya mas maigi at masarap na ang isang tao na may malinis na pangalan, may malinis na dangal. Sarap mo makipagkaibigan doon, pwede mo ipagmalaki. Amen. Pwede ka makapag-selfie. Oy, si ano to? Di ba? O kaya naman pwedeng pagmalaki natin sa ating, ay, nay! Or, oy, asawa! Ako'y nakita ko si ganito. Ay, talaga? Oo, mabait yun eh. Mabait si konsehal na yun eh. Ganyan, bla bla bla. Sarap. Sarap halubilo tayo sa mga tao may malinis at magandang tao. Amen. Pero, kapag tayo ay napasama sa mga tao, nakasabwat ng kung ano-anong gawain, may mga posisyon na hindi pa sila nasasyahan. Malaki na ang mga sweldo nila sa gobyerno, hindi pa sila nasasyahan. May mga magaganda na silang pangalan, hindi pa rin sila nasasyahan. May mga bagay na libre na sa kanila dahil sila ay nakaupo sa posisyon. Lahat na, samantalang yung mga mahihirap. Minsan sila pa yung ginagamit din ng mga nasa posisyon. Sila yung gagamitin para sila ay masabing sila yung dangal, may magandang dangal, may mabuting puso. Pero saan ginagamit yung pera na binibigay sa mga mahihirap? Mahirap sumabay o lumakad sa mga tao o katikit sa mga tao may ganitong klaseng sitwasyon. Mahirap na tayo ay makipagkaibigan o maski makilala mo lang ang isang tao na naman. Amen. Mahirap para sa isang kamag-anak mismo natin kung meron naman. Kaya minsan sa pagpili natin ang paglakad bilang isang Kristiyano, sabi niya, sa ating paglakad, sa ating paghinay-hinay sa salita ng Diyos, sa pakikipag-fellowship natin sa Kanya, siguraduhin lang natin na meron tayong malinis at pag-puso. Amen. Malinis na pangalan. Dahil hindi man tayo ibe-bless ng Panginoon at tulad ni Solomon. Pero dahil meron kang ganun klaseng reputasyon, bibigyan ka ng pabor. Kung si Solomon binigyan ng pabor, tayo pa kaya malalakad tayo sa Kanya na naaayon sa Kanya. Amen. Minsan mahirap, pero alalahanin natin. Kung babasahin natin sa susunod na verse, ang mahirap at mayaman, nilalang din ng Diyos. Siya ang magawa. Kaya maaari naman sabihin natin, mas masarap pa rin yung sa Panginoon. Amen. Amen? Amen. Dahil dito sa buntong ito, anong papapala natin sa mundong ito? Anong makukuha natin dito sa mundong ito? Maliit na lang na pagkakataon meron tayo. Diba? Sabi nga sa Romans 14, ang lahat ng gagawin natin, isusulit natin sa Kanya. Dahil kaharap ka. Kaya panatiliin natin na yung paglakad natin, ang pangalan natin, o ang buhay natin, paging malinis para sa Kanya. Dahil one day, kaharap tayo, baka itanong sa inyo, sino ka? Hindi kita kilala. Amen? Amen. Tama yan. Sa mga panahon na yon, kahit anong dami ng pera, kahit anong dami pa ng yaman mo, kahit gaano ka pa kayaman, hindi mo mabibili
Salamat po Diyos dahil alam namin sa aming pag-take nito, tunay na ang kalinisan. Sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang pagsama. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang communion po or pagsasalo-salo na ginawa ng Panginoon sa isang, sabi nga niya, banal na hapunan. Ito po'y kumakatawan, ang tinapay po'y kumakatawan sa katawan ni Kristo. At ang alak ay kumakatawan sa dugo ni Kristo na kung saan ang nagpapalinis sa atin. Amen. At ang katawan niya ang siyang nalay para sa ating mga kasalanan. Amen? Amen. So basahin natin yung 1 Corinthians 11:23. Corinthians ko. Nawawala yung Corinthians ko. Ay. Corinthians. Thank you. Amen. Taas pa natin. Tinapay. Hallelujah. Hallelujah. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Yesus, nung ganyan ipinakaluluwa at umubot ang tinapay. Nagpasalamat at tira-tira sa buto at sinabi, ito ang aking katawan na hinahandog para sa inyo. Gawin niyo to bilang pagkalaala sa akin. Okay? Hallelujah. Taas natin. Gayon din naman matapos maghapunan, hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na magpatibay sa ito ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo bilang pagkalaala sa akin. Ama, makapangyarihan sa lahat, purihin po at dakilain yung kabutulan. Tunay nga, Diyos, tulungan niyo po kami na